Very timely po ang topic natin ngayon kasi maraming may trangkaso ngayon, maraming may lagnat, maraming kumakalat ngayon sa matanda o sa bata. Kaya sa video na to, kukumpletuhin natin. Okay? Ang mga tips, ano yung mga bawal gawin sa unang senyales ng trangkaso or lagnat. Ano yung mga dapat gawin, kukumpletuhin natin hanggang gamutan, kung anong kailangan ninyo. At ano yung mga early signs. Early signs, uy, magkakatrangkaso pala. Meron din ako ituturo ng 3 bad signs na kailangan dalin agad sa ospital o sa doktor ang pasyenteng may lagnat or trangkaso. Ang first gagawin natin, alamin natin, trangkaso ba to or sipon lang? Yan ang first dapat alam natin. Kasi kung sipon lang to, hindi naman malala ang sipon, wala namang complication ng sipon, di ba? Pero pag flu, maraming klaseng flu, merong komplikasyon ng flu. Pag sipon, usually ang sipon, dito lang, runny nose lang, nagbabahing lang, tapos konting sakit ng ulo, konting init-init, pero halos wala talagang lagnat ang sipon. Gagaling din in 2 days, 3 days ang sipon. Pero pag trangkaso na, or flu, iba na to. Pwedeng high fever na to, 2 days, 3 days, minsan umaabot ng 39 degrees. Pero ngayon, ituturo ko sa inyo ano yung mga unang senyales ng flu. Yung 1 day before, bago ka magkaroon ng flu, ano mararamdaman. Yan ang gusto natin malaman, very early. So, ang early sign is parang nangangati-ngati dito sa lalamunan. May scratchy throat or sore throat. O minsan, magtataka ka, bakit parang bahing ako ng bahing ngayon? Nakaka-4 na bahing ako. Magkakasipon ba ako? Magkakatrangkaso ba ako? Parang iba feeling ko. Parang nauubo-ubo ako konti, makati-kati. Pwede yon. Parang mas pagod. Bakit parang pagod ako ngayon? Di ba? Magtataka ka, early sign na ba to? Ako, meron pa ako ibang sign eh. Actually, wala sa libro eh. Ito, experience ko eh. Yung heart rate mo bumibilis. Kung dati heart rate mo 70 o 80, naging 90 o 100 yung heart rate mo, natataka, ba't ang bilis ng heart rate ko? Parang wala naman ako lagnat. Pag bumibilis na yung heart rate, usually, next day, yun na, may lagnat na. Okay, sabihin, alam ng puso, yan, linya ko yan, internist at cardiologist, alam ng puso na, uy, magkakasakit na, meron ng nararamdaman, may virus ng nararamdaman yung katawan mo, kaya yan. So, fatigue, scratchy throat, cough, pwedeng muscle body aches, pero usually sumasabay na yung muscle aches pag may lagnat na talaga. Tapos pwede rin magka-fever. Okay, tapos sinasabi ko bumibili siya ng early sign. Ano ngayon ang mga bawal gawin? Let's say, ayan na, may flu ka na nga, nilalagnat ka na nga, alam mo iba na pakiramdam mo. Wala nang hinto yung ubo ka na ng ubo, di ba? Anong gagawin natin? First, yung mga bawal gawin is, bawal ka na pumasok sa school. Diba? May lagnat ka na makakahawa ka. Very contagious ang flu. Okay? Bawal ka na pumasok sa school, bawal ka na rin magtrabaho. Ma-absent ka na ilang araw. Kasi first few days, siguro mas matindi. Mga first 3 days, 4 days, mas mabilis ka makahawa. Next, bawal gawin, bawal ka na maki-beso-beso, maki-shaken-shaken, unless gusto mo i-spread yung virus, hindi na po pwede. Manonood ka sa sine, pag ubo mo, mahahawa na yung tao. Sa airplane, sasakay, pag ubo mo, mahahawa na yung cockpit. Number 3, wag na mag-exercise. Wag na ipilit yung katawan magtrabaho. Yung pipilit ko pumasok, pipilit ko mag-exercise pa rin, hindi na pwede. Kasi nga, ang flu, palala siya ng palala. Ang tawag dito, progressive illness eh. Unang araw, medyo okay pa. Day 2, day 3, palala ng palala bago gaganda. Day 4, day 5, day 6, aayos. So, it worsens first before it gets better. Kaya, huwag mo na pagurin yung sarili mo. Bawal na rin yung mga processed foods, yung mga junk foods, yung mga walang kwentang puro sugar. May sakit ka na ngayon eh. Kailangan mo maraming sustansya na healthy para malabanan yung virus o yung bacteria. Number 5, huwag ka mag-skip ng meals. Okay? Kailangan kumakain. Huwag mo na gutumin sarili mo kahit walang gana kumain. Number 6, huwag ka pumunta sa maraming tao, lalo na kahit sa misis mo, sa anak mo, baka mahawa mo sila. And number 7, syempre iwas din sa sigarilyo. Ano gagawin natin? Pag meron ng trangkaso, ito, kompletuhin natin. Hugas kamay palagi, di ba? Alam naman natin to. Pag umuubo, pati yung mga tissue, di ba? Para hindi mahawa yung ibang tao. Healthy foods ang kakainin. Isang maganda po, nilagang manok po kanyo. Chicken soup is good for the soul, good for your health. Ang chicken soup, ito may pag-aaral ng chicken soup.
meron siyang amino acid na cysteine na pampalakas ng immune system. Okay? Mga vitamin C rich foods, yung mga prutas, orange, dalandan, okay, 'di ba? Dalandan, lemon konti o kalamansi, pero malabnaw lang. Lagay mo konting honey kung gusto mo. Basta vitamin C, kailangan mo 'yan habang may para lumakas ang immune system. Kahit walang gana kumain, pilitin mo kumain kahit konti kasi hindi pwede talaga walang talagang mamamayat ka niyan, may kalaban ka, kailangan may panlaban tayo. Number 4, very important uminom ng maraming tubig. Okay? Sabi mo, Dok, anong connection? Kailangan mo. Kung sa ordinary walang sakit, sabi ko, uminom ng 8 to 10 glasses of fluid or water. Pag may lagnat, dagdagan mo pa. Gawin mo ng 10 to 12 glasses of fluid or water in a day. Pwedeng tsaa, pwedeng juice konti, gusto mo yung sports drink, tubig at mga tea, pwede. Iwas sa alak, iwas sa kape. Kasi lalo ka madi-dehydrate. Pag may lagnat, nababawasan ng tubig yung katawan natin, nadi-dehydrate tayo. So, ano purpose ng maraming juice, maraming tubig iinumin, di ba? Tulad na sinabi ko, ayaw natin na yung lagnat mo sobra taas. Okay? Pag sobra taas ang lagnat, umabot ng 39, umabot ng 40, delikado po yan. Kasi sa 40 degrees, parang naluluto na yung utak natin. Nasisira na yung mga molecules. 40, 41, baka magka-brain damage na yon. Merong iba, tumaas na yung lagnat, nagka-convulsion na brain damage na, kasi sobra taas Gusto mo ibaba yung lagnat. Okay? So, bukod sa paracetamol every 4 hours, di ba? Kung mataas ang lagnat, pwede kayo uminom. Bukod dito, ang mabisang pampababa ng lagnat ay pag-inom ng tubig. Okay? Simpleng-simple, sabi mo, Doc, anong connection ng tubig? Very easy lang po, di ba? So, nilalagnat kayo. Mataas ang lagnat. Inuman mo maraming tubig. Let's say, 1 baso, 2 baso. Yung tubig mo, wag na mainit na tubig. Malamig siguro, medyo a little cold or room temperature. Yung normal temperature lang. Pag inuman ng tubig, mamaya, maiihi ka na, di ba? Tapos tingnan mo yung ihi mo, sobrang init yung ihi natin, di ba? Sobrang dilaw, sobrang ihi. Tingnan mo ano nangyari. Nagpasok ka ng normal temperature na tubig sa katawan, paglabas sa ihi ay sobrang init, biglang bababa ang temperature mo. Binababa niya. So, pinapasok mo yung tubig na normal or medyo malamig, paglabas mainit, baba ang fever mo. Hindi Yan din ang principle bakit tayo nagpupunas sa may lagnat, di ba? Pag may lagnat, sobrang taas, magkukumbulsyon na siya, 40 ang bata, ano gagawin? Kumuha ng tuwalya, di ba? Kumuha ng palanggana, tapos tubig, minsan nga, malamig na tubig pa So, ilalagay mo yung tuwalya doon, tapos pupunasan yung bata o yung matanda dito sa leeg. Yung maiinit na parts, di ba, mainit ang leeg, di ba? So, yan, punasan mo. Dampi-dampi, basa. Tapos sa kilikili, mainit din. Sa singit, mainit din. Pati dibdib, punasan. Tapos, so yung tuwalya mo, nakuha na niya yung init, di ba? Ilagay mo doon sa malamig ulit. Tapos, ilagay mo ulit. Kinukuha mo yung init, nilalagay mo doon sa palanggana. Ganon din yung pag-inom ng tubig. Kinukuha mo yung init, nilalabas niya sa ihi. That's the principle. Simple lang, di ba? Pero life-saving yan. Minsan nga, yung mga heat stroke, yung mga lagnat na nilulubog pa nga sa yelo Yung tao nilulubog sa yelo, may ganun pa yun So, yan ang point natin. Parang kotse. Kotse nag-overheat, anong ginagawa nyo? Binubusan mo ng tubig, di ba? Yung radiator, lagay ka ng lagay ng tubig. Simple lang yun. Pag mainit, kailangan malamig. Yan ang principle. Kaya kailangan mo 10 to 12 glasses of water. Libre ang tubig. Paano kayo gagaling? Hindi kayo uminom ng tubig. Tapos vitamin C, kasi nga antioxidant, pampalakas ng immune system. Isa pa, pahinga. Anong klaseng pahinga ang kailangan? Pag may sakit ka na, ihiga-higa mo na. Wala na masyadong galaw-galaw, kahit yung mga mental work, ipahinga mo na, itulog mo. Kung kaya mo matulog ng
Si Doc Lisa, nung may sakit, natulog ng 14 hours. Matulog ka sa umaga, sa gabi. Pagising mo sa umaga, matulog ka rin. Gising ka lang magtanghalian, tapos matulog ka ulit. Kain ka lang hapunan, matulog ka. Kasi tulog ang pinakamagaling na pampalakas. Kasi may gera sa katawan mo eh. Kalaban mo yung virus, kalaban mo yung bakterya, kailangan manalo tayo para mabuhay. Hindi tayo pwede magpatalo dito sa trangkaso. Kailangan uminom ng antibiotics. Ito ang issue. Siyempre, pag antibiotics, kailangan makita ng doktor, siya magre-reseta, pero minsan, alam ko, maraming ayaw magpa-check up sa doktor, mahal, o hindi lang sila makakonsulta. So, anyway, explain ko lang sa inyo, ano yung mga sitwasyon na nagre-reseta kaming mga internist ng antibiotics sa lagnat. Okay? Pagduda natin, bakterya. Okay? Anong mga bakterya? May tonsils. Malaki ang tonsils. Tonsillitis, namumula, may nana. Bakterya na yun. Yung plema, madilaw. Madilaw. Talaga, yellow-green. Malamang, bakterya. Okay? Tapos, meron pang ubo-ubo. May halak talaga sa baga. Parang pulmonya na. Pwedeng bakterya. Minsan yung iba, parang typhoid fever, ay bacteria din. Anong mga antibiotics binibigay? Dati, mga lumang panahon, pwede na yung mga amoxicillin. Pero ngayon, minsan kailangan mas malakas yung mga co-amoxiclav ang binibigay namin. Pero depende sa doktor nyo. At yung antibiotics usually, 7 days minimum. Minimum 7 days para mapatay yung bacteria. Pero lahat to, depende do sa doktor mo. Kwarto, dapat malamig. Malamig yung room mo. Okay? Pwede ba maligo o hindi? Yan ang issue. Pagdating sa ligo, para sa akin, kung mataas ang lagnat, siguro punas-punas na lang muna. Kasi nga, mahina katawan mo eh. Kung magaling-galing ka na, pwede ka na maligo. Positive attitude, dasal lang, wag masyado nervyusin, dapat gagaling din yan. Okay? Ngayon, ito po, magandang part. Ano yung 3 bad signs na kailangan mo na agad-agad pumunta sa ospital o sa doktor? Okay? Kahit walang pera, kailangan dadali mo na sa health center, susugod mo na. Ano tong 3 bad signs na kailangan alam nyo? 3 situation. Ito. Situation 1. Yung flu symptoms mo, it gets better, then it gets worse. Ano ibig sabihin? Okay, unang araw, 3 araw, pagaling na ako. Okay na yung lagnat ko, mababa na. Day 3, day 4, okay na, nakakalakad. Pagdating ng day 5, ba't nilagnat na naman ulit ako? Bakit dumami na naman yung plema ko? Ano tawag dyan? Sa medical term, tawag namin, nagkomplikasyon ka. Yung trangkaso or yung anuman ng sakit dito sa lalamunan napunta sa baga, pwede nagka-pulmonya. Delikado. Pwede nagka-bronchitis. Pwede kumalat sa tenga, baka kung saan-saan pa kumalat itong virus na to. Sabihin, paggaling ka na, parang relapse yan eh. Kaya sinabi ko nga sa inyo, pahinga, inom na maraming tubig, pag magaling na magaling, bago babalik. Kasi sa Tagalog, sa Pilipino, tawag natin dito binat. Na binat eh, pagaling na eh. Pero sa amin, relapse ang tawag or nagka-komplikasyon siya. Kailangan magpa-check sa doktor. Ibig sabihin, nag-iba eh, lumala eh. So yan, bad sign yon. Another bad sign ay kung high risk ka. Sino yung mga high risk? Edad 60, 65 pataas. High risk yun. Okay? Bata, 2 years old. Okay, hindi makasalita. O less than 5 years old, mga bata, kailangan din papacheck. Lalo na paglampas 2 days na yung lagnat. Yung mga taong may chronic medical condition, may hika, may maintenance na inhaler, may diabetes. Pag tayo nilalagnat at may trangkaso, ang blood sugar nagloloko. Kahit dati controlled ang sugar mo ko nakatableta lang ako for diabetes eh. Bakit pag nilagnat ako, nagloloko, bigla nag 300, 400 ang blood sugar. Ganun po talaga yun. Nai-stress yung katawan. So diabetes, may hika, merong malalang sakit sa puso, kailangan ipapacheck. Next, mahinang immune system. May mga bukol o baka may kidney problem. Yan. Mga buntis na nilalagnat, papacheck up agad. Kasi pag nilalagnat, mamaya German measles yan. Magkaroon ng abnormality sa bata. Delikado. Diba? Sa first trimester, first 3 months, so buntis. Number 3 situation ng trangkaso na kailangan makita ng doktor. Ito yung mga emergency signs. Ano itong mga emergency signs? Sa adult muna tayo.
Sa adult, yung kailangan dalhin mo sa doctor emergency signs, syempre, yung hindi na makahinga. Hirap. Ako kasi bilang doktor, kita namin sa mukha eh. Pag nakita mo yung mukha ng pasyente, parang toxic looking. Alam mo, iba na kulay niya. Parang iba kulay parang maitim-itim yung mukha. Ba't nangingitim yung mukha? Baka wala ng oxygen. 'Di ba? Kulang na o talagang hapo na. Galit na itong mga muscle sa leeg. May chest pain na. Confused na. O, kamusta ka na? Hindi na makasalita. Umuungol-ungol na. Parang nalilito na. Wala na sa tamang pag-iisip. Okay? Dizziness. Biglang nahilo. So, bakit tayo matatakot nahilo siya? Baka stroke yun eh. Hindi mo alam eh. Nahilo. Suka ng suka. Bakit suka ng suka? Kala mo masakitan yan. Ang suka ng suka, isang sign yan na mataas ang pressure sa utak. Baka nagkaroon ng problema sa utak. Hindi natin alam. Infection, meron nangyari, kaya mataas pressure, kaya suka ng suka. So, hirap huminga, chest pain, confusion, di makausap, suka ng suka, nahihilo, dali na agad sa ospital yan. Sa mga bata, sa mga sanggol, ano naman ang mga sign? Hirap din huminga. Sa mga sanggol, nagiging blue. Mabilis silang mag-blue. Nagbu-blue ang balat, nagbu-blue. Ibig sabihin, wala ng oxygen. Ayaw na kumain ng bata. Pag hindi na kumakain, hindi na umiinom, ay, hindi na pwede. Ito sa bata, common to. Nakikita ko to sa mga pasyente ko mahirap. Umiiyak na walang luha ang sanggol. Okay? Umiiyak, walang luha. Ibig sabihin, wala na siyang tubig sa katawan. Dehydrated na siya. Yun ang point ko, diba sabi ko sa inyo, pag may lagnat, nauubos yung tubig sa katawan, nadi-dehydrate, kahit hindi siya nagtatae. So, no tears when crying, hindi na makakain. Tapos, kung may rashes ang bata, pag may rashes kasi yung bata, hindi mo alam, mamaya, dengue pala yun, may rash. O hand, foot, mouth, may rash. O baka ibang mga sakit, meron pa mga malalalang sakit na may rash. Okay? So, ito yung mga bawal gawin na dapat gawin, hopefully. Pero dapat kumain ng masustansya, magpahinga, paracetamol, para sa ubo, the usual, mga carbocysteine, wala namang masama, fluimucil, lagundi, kung anong gusto nyo. Pero basically, itong home remedy, pag inom ng maraming juice, pahinga, tapos lakad-lakad lang, tapos basa-basa lang, makinig lang ng music. Pwede, may tulong po yun. Magdasal, makinig ng music para ma-relax yung katawan natin. At after a few days, pag pagaling na, unti-unti babalik sa trabaho para hindi rin ma-relapse, mag-complication, or sa Filipino term, wag mabinat. Saan po nakatulong tong video? Dahil maraming inuubo at nilalagnat ngayon. God bless.